Hello, hello, Taurus Collective. Ako po ito si James from James Tarot PH. This is your weekly reading para po sa end of March 2026. So alamin po natin naghihintay para sa inyo. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Taurus ang mga mensaheng dapat nilang malaman today. Siya nga pala mga Taurus, salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag skip ng ads, sa mga nagla-like at nagko-comment. Nako, malaking tulong po yan sa akin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. So, now while watching this video, keep on liking, keep on commenting, and thank you so much po para sa mga hindi nag skip ng ads. Salamat po talaga sa tulong ninyo. Okay? So, in your background energy, meron kang the Five of Swords. Alam mo, si Five of Swords sinasabi dito, panahon na for you na wag nang indahin pa yung mga nangyari in the past. Alam ko marami ka pang bitterness or siguro time and time again, naaalala mo pa rin yung mga nangyari dati na parang, uy, sinaktan niya ako, uy, napornada ako doon, uy, napahiya ako doon, uy, talagang nalugi ako doon. Kumbaga dala-dala mo pa rin hanggang ngayon yung bigat or pain from the past. Sabi dito, let go mo na yan, bitawan mo na yan, hindi makakatulong sa iyo yan. Okay? Learn to just think of it as a lesson learned. Parang sabi mo, okay na yan. At least natuto ako, at least may napala ako, at least na-realize ko yung tamang gagawin. So ngayon, mag-focus ka na lang daw ngayon sa mga laban mo. Yung mga laban na dapat ipanalo. Yung present life. Forget mo na yung past, tanggalin mo na yan sa buhay mo and just go smoothly para sa mga bagay na dapat mong ipanalo ngayon. Okay? So detach, lumayo ka sa mga away, lumayo ka sa mga toxic people, lumayo ka sa mga tao na alam mong walang saysay sa buhay mo para talaga yung attention mo ay mailagak mo na lamang sa mga importante. Okay? Very good for you. Especially here in your core energy, you have the Queen of Cups. Ito yung panahon na alam kong balak mo itulay yung isang pangarap. Meron kang gustong gawin eh. Meron kang gustong itibok yung puso mo and you don't know kung paano siya ipapanalo. Kasi nakita mo agad-agad nakita mo na, ay parang ang hirap, ay parang ang layo-layo, ay parang imposible. No? Nakita mo agad yung obstacle, nakita mo agad yung harang. Imbes na tingnan mabuti kung ay ang ganda, ay parang kung kaya kong isipin yung nega, kayang-kaya ko ring isipin yung positive. Kayang-kaya ko ring isipin yung paraan ko para maipanalo siya at makuha ko. You have the trophy here. Tingnan mo naman. Hawak-hawak yung trophy. Ibig sabihin, kayang-kaya mo siyang ipanalo. Kayang-kaya mo siyang makamit. 'Di ba? So, wag mo nang indahin pa yung maaring laban or problema or sigalot or challenge. The fact na nasa puso mo yan, the fact na kayang-kaya mo yang makamit, naku, ilaban mo. Wag mo masyadong i-guard ang puso mo, lumaban ka. Okay? Clarify natin. The Queen of Swords. Make a decision. Panahon to para tumayo ka, lumaban, humakbang sa mga desire ng puso mo. Meron kang gustong gawin eh, pero takot ka sa judgment ng iba. Takot ka sa husga ng iba. Kaya parang yung nasa puso mo, naging wishful thinking lang siya. Naging pangarap lang, naging idea lang. Pero ngayon pinapayuhan ka na kilos. Mag-decide ka na to take a bold step para to pa rin naman yung katuparan ng puso mo. Okay? Now, panahon na para dalhin sa yung reality ang yung mga laban at ipanalo siya. Okay? So, Taurus, tanungin kita ngayon, ano ba tong mga wish mo na to? Ipikit mo na yung mata mo and then isulat mo rin sa baba sa ating comment section. Pag sinusulat kasi yan na parang journal, minamanifest mo, nangyayari. So, sulat na po sa baba, it will happen for you. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Eight of Swords. Ang sabi dito, Taurus, ng iyong spirit guides, naku, huwag mong harangan ang iyong sarili. Minsan, ikaw daw ang pumipigil sa iyong sariling success. Iniisip mo agad, hindi ko kaya, hindi ko maaabot, walang solusyon, wala akong paraan, wala akong pera. Lahat yan ginagamit mo bilang excuse para hindi magawa yung isang bagay.
Kapag nakapag-decide ka na at talagang sinunod mo yung talagang pangarap mong gawin, yung idea mo o yung plano mo, makakahanap ka ng paraan eh. Makakahanap ka ng diskarte eh. So, you need to look at yourself in the mirror. Tignan mo ang sarili mo sa salamin. Ano ba yung ginagawa ko na pumipigil sa akin para magtagumpay? I-improve mo yon, baguhin mo yon, para makawala ka sa kadena ng paghihirap na ito. Narinig ko, kailangan mo daw ma-realize na ikaw ang pumipigil sa iyong sariling tagumpay. Okay? Clarify natin. The Eight of Wands. Yes, sabi dito, just go with the flow. Go forward. Accept the truth. Nasa tamang direksyon ka naman daw eh. Pag po lumalabas si Eight of Wands, sinasabihan ka niya, you're on the right path, you're on the right direction. So do not doubt yourself. Okay? Meron kang 8, 8, and then another 8 here. May 8 ka pa dito. May 8 po si strength. So talaga namang napaka-abundant energy nito. Powerful mo this time para ipanalo or gawin or ma-accomplish yung isang bagay. So, larga ka na. No? Huwag mo nang pagdudahan pa ang iyong sarili at i-push mo na ito. Kasi kayang-kaya mo. Okay? So, ngayon, Taurus, saan po kayo nanonood ng ating reading? Comment down below. Taga saan po kayo? Saan po kayo nag-enjoy ng ating special end of the month reading for you? In the area of what you need, meron kang the Eight of Pentacles. Sabi dito, ang kailangan mo ay talaga namang kumayod. Kayod, give your hard work, give your full effort and attention dito. Nakapag-decide ka na, di ba? Alam mo na kung ano yung tawag ng damdamin. Ilalaban mo at hindi mo na iisipin pa yung mga bitterness or pain from the past. Magiging solido ka na ngayon para ilaban siya. So pinapayuhan ka na maglakas loob, dumiretso, and then give your full attention. Hard work will pay off soon. Ipamalas mo daw this time yung talent mo, yung skills mo. Alam ko na marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng mga natutunan in the past. So, lahat ng experience na yun makakatulong sa paglago ngayon. Panahon na daw para gumalaw, kumilos, magtrabaho, magpawis, talaga namang hakbangan na yung proseso. Kasi hanggat pinapatagal mo yan, naku, lalong tatagal yung swerteng dumating sa'yo. Okay? So ngayon, kailangan daw gumalaw na, asikasuhin mo na yan. Yung gamit mo, buting tingin mo na. Kung computer related yan, buting tingin mo na sa computer mo. Time na for you to put the work para ito yung maganap. Okay? Clarify natin. The Temperance card. Yes, pagpasensyahan mo na daw, no? Pagpasensyahan mo yung proseso, no? Tiyagain mo yung dapat tiyagain. Wag magmamadali. Okay? Because divine timing is here. Sabi daw, darating siya sa oras na nakatadhana for you. Archangel Michael ito. Okay? So sinasabi niya na ilaan mo lahat ng effort mo dyan. Be dedicated, be motivated. Pag kailangan ka doon ng 7 a.m., nandun ka ng 7 a.m. Pag kailangan kompletuhin ito before the deadline, kompletuhin mo before the deadline. Show them all na matyaga ka at seryoso ka sa ginagawa mo na yan. Time na for you to really magpawis. Itopiin ang mga manggas at talaga namang kumilos. Kasi ang bunga nito ay papabor sa'yo. Okay? In the area of what you need to focus on, what's affecting your current energy rather, meron kang the Knight of Swords. Ngayon, nakita ko dito na ayaw mo nang sayangin yung chance. Nanggaling ka na sa very painful na work, no? Parang meron kang tinrabaho before, pero nauwi sa wala or nagkaroon ng problema, nagkaroon ng aberya, talaga namang super painful experience noon. Kaya sabi mo, ito ngayon, may chance ako for something new, may chance ako for something better, hindi ko nasasayangin ang oras ko. Ilalaban ko na ito. Kaya ramdam ko talaga na this end of the month, magkakaroon ka ng solid na desisyon. This move na talaga namang itutulay mo, I don't know, narinig ko na walang patumpik-tumpik, walang pag-iisip masyado, lalarga ako. Ganyan. Pero sa kaakibat no, naramdaman ko na haharangan ka ng mga insecurities mo. Haharangan ka ng mga self-doubts mo at talagang mga takot mo. Kaya importante na meron ka pa ring fighting spirit and also stamina and energy para isugod itong magandang desisyon na makakabuti para sa'yo at talaga namang tawag ang damdamin mo.
Okay? So, charge forward, fight. Huwag kang sumuko, huwag kang bumitaw. Ilaban mo yan. Okay? The Knight of Swords, the King of Swords. Yes. Ngayon, sabi dito, alam daw niya nagmamadali ka, ayaw mong sayangin yung oras, ayaw mong sayangin yung chance, pero dapat daw be strategic. Okay? Hindi pwedeng bara-bara lang, susugod lang ng walang plano. No. Kailangan may plano ka dito, ha? Kailangan nabusisi mo siya, klarong-klaro sa iyo yung paglatag ng idea, paglatag ng plano, paglatag ng strategy. Hindi pwedeng kikilos ka lang tapos mamaya ka na mag-iisip. No. Kailangan naisip mo muna bago ka gumalaw. Okay? Baliktad ka dapat. Okay? Plano muna before making a move. Kasi marami sa inyo ngayon sinasabi mo na, bahala na, saka ko na iisipin pag nandun na. Pero baka naman pag nandun na, ilalo ka pang matagalan. Kasi nga, hindi mo alam, ma-overwhelm ka, di ba? So now, strategize, pag-isipan, kailangan matalas ang isip para pag lumaban ka, alam mo kung paano siya tutulayan at walang aberya. Okay? Importante yan for you. Alam ko nagmamadali ka ngayon at gusto mo nang magbago, gusto mo nang bilisin yung proseso, pero kailangan to talagang maging matyaga, pasensyoso, at talagang i-dedicate ang sarili, pagplanuhan. Strategize so that it will work in your favor. Okay? In the area of your near future, eto ka, the Strength card, ramdam ko dito kalmado ka na. Okay? Ang tabayanan mo, 8 days, 8 weeks, or 8 months, mapapayapa ka din sa lahat ng mga aligaga mode na ito. Alam ko aligagang aligaga ka, nag-worry ka sa mga laban, iniisip mo kung kaya mo ba, no? At kung ano ba yung dapat kong ilaan na time, energy, effort para ito'y mangyari. Gusto mo agad makuha yung bunga, di ba? Pero here you are, na-realize mo na, okay lang, I can wait, okay lang, I can do this, pero hindi ko na aaligain pa ang sarili ko. Hindi ko na liligaligin pa ang utak ko sa kakaisip. Your silent work, your effort will speak volume para sa'yo. Yung trabaho mo ang magsasabi na, magaling si Taurus. Hindi mo kailangan patunayan ng sarili mo para ma-make sure na gagana ito. Hindi mo kailangan doblehin ang effort mo para lang masabing masipag ka or magaling ka. Gawin mo lang siya ng tama, gently, kindly. Kung ano man yung mga gulo sa paligid, huwag ka nang pumatol. Mas magandang pamayanihin mo ngayon yung peace of mind mo and gentle handling ng iyong mga inaasikaso. Okay? The silent you are, the peaceful you are, the better. Kasi yun yung paraan para talagang masolve yung problema. I don't know, may nakita ko dito, hayahay ka na eh. Parang relax ka na eh. Wala na yung kaba, wala na yung takot. At hinahayaan mo na lang maganap yung dapat maganap kasi alam mo, you have given your best. And dito yung pagka-relax mo, it will give you yung parang peaceful energy, hindi katulad before. At ngayon nakita ko na mas mataas na yung tiwala mo kay God na, sige God, gagawin ko lang yung makakaya ko, kayo na bahala. At doon nang galing yung kapanatagan. Okay? Strength card, the 10 of Wands. Yes, nahihirapan ka na eh. Pero sabi mo, hindi ko kailangan pahirapan lalo ang sarili ko. No? There are lighter ways, better ways to accomplish things na hindi katulad noon na parang mahirap na nga, pinapahirapan mo pa. Komplikado na nga, pinapakomplikado mo pa lalo. No? Ngayon, you will realize na, kaya ko to. Hindi ko papahirapan ang sarili ko and I will not give up just because maraming kailangan gawin. Ngayon nakita ko yung undeniable confidence na lalabas sa'yo. Kasi nga, kinaya mo eh. Pinagtiisan mo eh. At ngayon alam mo na yung hard work mo may patutunguhan siya. Hindi katulad dati. Okay? So relax, have fun, your hard work is paying off. Nasa tamang direksyon ka. Okay? In your challenge, meron kang the Hierophant. Alam mo, sabi dito, kumawala ka na sa isang box. Kumawala ka na sa isang limitadong space na parang pinipigilan ka. Example, dyan sa trabaho mo, parang wala kang sariling boses, hindi ka man lang makapag-decide on your own, or hindi ka man lang makapag-suggest kasi nga laging nasusunod yung gusto ni boss o laging siya ang may final say. Ikaw parang feeling mo sinisiil ka, kinukulong ka, sinasakal ka, at parang hindi ka makalaya, wala kang self-autonomy, parang ganyan. Sa panahon na for you para kumawala sa isang sistema, kumawala sa isang hawak ng taong feeling mo hindi ka binibigyan ng laya. Kapag nakawala ka na sa sistemang yan, diyan ka talaga makakapag-isip
ng tamang desisyon na papabor sa'yo at ikakaligaya mo. Okay? Bawiin mo yung power mo this time. Bawiin mo yung autonomy mo this time and think for yourself. Okay? Take out from the grip. Kumalas ka sa hawak ng taong pumipigil sa'yo para ma-accomplish mo yung gusto mo. Narinig ko dito na parang meron kang gustong sabihin, hindi mo masabi, meron kang plano, hindi mo magawa, kasi nga hinahawakan ka nito, pinipigilan ka lagi. Ganyan. Hierophant, the Nine of Pentacles. Yes, it's all about your independence. It's all about you following what makes you happy, following what makes you fulfilled and complete, na hindi mo na kailangang umasa pa sa taong ito. No? Dati, oo, sige, para talagang umasa ka sa kanya, naniwala ka sa kanya, pumanig ka sa kanya, lahat ng sinabi niya, totoo, lahat ng sinabi niya, pinaniwalaan mo. Pero ngayon, naramdaman mo na, teka, yun nasa isip at puso ko, dikta lang niya. So I need to walk away from this person and find my own happiness, own money, own freedom. It's all about you waking up and making sure na kaya mong tuparin para sa sarili mo. Be independent, be you. Okay? In your fortune, meron kang view from above, get the bigger picture. Lawakan mo daw ang isip mo, lawakan mo ang pananaw mo para mahanap mo yung tamang desisyon sa iyong mga pipiliin. Alam ko nang galing ka sa confusion, hindi mo alam kung dapat bang ilaban yan dahil maraming taong nakatingin sa'yo. Pero sabi dito, kapag nilawakan ang isip, malinaw na sa'yo kung ano yung mga dapat mong yakapin at gawin, magiging madali sa'yo ang gumalaw. Okay? In your fortune, napakaganda, the Tower card. Things are changing na. Palakpakan. Nagbabago na po ang lahat sa buhay mo. Kung dati hirap na hirap ka, kung dati kayod na kayod at parang feeling mo walang nagbabago, paikot-ikot ka lang dyan, running circles, may pattern na at sawa ka na dyan. Asahan mo at the end of the month yung changes na inaasahan mo. Example, change of routine, change of job, change of bahay, change of life. Naku, asahan mo it will come to you at the end of March. Congrats po. Tower card, clarify natin. The Four of Cups. May darating daw po na isang bagong opportunity na babago sa buhay mo. Example, may opportunity of a new job, opportunity of a new sideline. Talaga magbabago schedule mo niyan. Magbabago ang kaperahan mo dahil may bagong trabaho, di ba? O kaya itong ibibigay sa'yo, maaring new love life. From singlehood, maaring meron ka ng bagong jowa. O kaya may offer sa'yo for a new endeavor somewhere else. Hindi mo to inaasahan, pero ito talaga yung kailangan mo ngayon para magbago ang buhay for the better. So nakita ko dito, Taurus, tanggapin mo tong bagong darating with open arms and tingnan mo kung ano yung dulot niyang magandang epekto sa buhay mo moving forward. Things are changing and you need to accept the change para makita mo rin yung mga pagbabago at pintuan para sa'yo. Okay? Congrats po and good luck. Kayang-kaya mo yan. Magbabago na. Hindi ka na galit dahil feeling mo walang nangyayari, di ba? Pero boom, talagang may mangyayari na at may papasok na bago. Congrats po. In your divine messages, communication is key. Makipag-usap ka daw. Kung nalilito ka at parang hindi ka makahanap ng solusyon, makipag-usap ka na sa mga tao para magkaroon ng pagplansya and also magkaroon ka ng kaliwanagan sa mga dapat mong gawin. Okay? Panahon to communicate, to really move forward and chase yung mga bagay na magdudulot sa iyo ng changes. Okay? Pag-usapan para malinaw. Para alam mo din daw kung ano yung aasahan mo. Okay? In your divine messages, meron kang the World card. Si World card sinasabi dito na panahon na for you to close a past chapter. Kung ito man yun ay dating away, gera, or conflict, or mga painful mo sa past, naku, i-close mo na yan para makapag-move on ka na, para makagalaw ka na. Kaya ka stuck ay dahil nakakapit ka pa rin sa mga bagay in the past. Kapag naliwanagan ka na sa mga potential mong makuha in the future, alam ko you will have a change of heart and you will now pursue something new. Papasok ka na sa new portal, okay? Kaya kung mawala ka na sa grip ng ibang tao or sa grip ng control ng iba, para talagang makapasok ka na sa new era mo, okay? World card is being clarified by the Four of Pentacles. Yes, let go.
Kailangan mo daw mag-let go, bitawan yung kabitaw-bitaw para pag yung kamay mo, nabitawan mo na yon, na-let go mo na, papasok na yung bagong bagay na mas stable, mas maganda, much better para sa'yo. Sabi daw, yung nakatadhana hindi makapasok-pasok dahil pinipilit mong kapitan yung kabitaw-bitaw na. So listen to your heart. Alam ng puso mo kung ano yung dapat gawin, paliwanagin mong isip mo para yung isip at puso combo sila para magawa mo yung dapat mong gawin. Okay? Wag mo nang bulagin pa ang sarili mo ng ilosyon. Kapitan mo ang realidad para alam mo yung dapat bitawan at dapat yakapin pa. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. Meron kang cracked cup. Sabi dito, dissatisfaction with life. Yes, talaga namang marami kang pagkadismaya sa buhay, marami kang mga hang-ups or disappointments, pero huwag kang mag-alala, magabago na yan this time. Okay? You have fun, romance, celebration, and party. Meron daw po kayong isa-celebrate this week, no? So congrats, have fun, mag-enjoy ka para makahinga ka naman sa lahat ng bigat at problema. Okay? You also have handshake. A meeting with a stranger could be important. Meron ka daw po mamimit ng mga bagong tao. Maaring ito yung mga pagbabagong pupuntahan mo or changes in your career, pwedeng ganyan. These strangers ay talaga namang magiging bagong valuable people in your life. Okay? Baka tulungan ka niya or maging helping hand mo siya. You also have pale, time to get out of a situation. Yes, panahon na para bumitaw, kumawala sa mga bagay na walang silbi sa'yo. I-close mo na yan, bitawan mo na yan para pumasok ka na sa new era ng buhay ni Taurus. Okay? Ang outcome mo, Taurus, for the ending of March, you have the Five of Wands. Meron kang 5-5. Talaga namang change ang mangyayari sa buhay mo. A big change na hindi mo kayang bitawan, hindi mo kayang pigilan, at hindi mo kayang kontrolin. Sabi dito with the Five of Wands, panahon na for you to fight a new fight. To give yourself the chance na ipanalo itong mga bagong bagay. Kung confused ka pa ngayon, panahon na para pag-alabi ng isip at komprontahin ng iyong puso. Ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang pangarap ko? Harapin mo na yan. Komprontahin mo na yan. Para alam mo kung ano dapat mong ilaban at alam mo yung posisyon mo sa gagawin mo na ito. Kasi kung hindi ka pa sure, ay nako, nagasayang ka lang ng oras. Kaya kailangan talaga sure ka, alam mo yung halaga ng ilalaban mo para magkaroon yan ng definitive outcome. Okay? Five of Wands, the Seven of Swords. Trust yourself. Kung wala kang mapagkakatiwalaan sa paligid, pagkatiwalaan mo ang sarili mo. Maghanap ka ng mga bagong diskarte. Kasi nga, itong mga makakatapat mo sa trabaho, sa negosyo, sa career, magaling din sila. Mahusay din sila. Kaya ikaw, kailangan mo maging matalino ngayon. Mag-iisip ka ng paraan para sure ball, ikaw ang panalo, sure ball, ikaw ang bibigyan. Okay? Huwag uurong sa laban. Meron ka pang pagkakataon at bala or alas para maipanalo yan. Okay? Huwag susuko, kayang-kaya mo yan. So, Taurus, yan po ang inyong end of March reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba, babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Taurus. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James from James Tarot PH. God bless everybody.